Afternoon, sir. Good afternoon. Welcome back to our discussion. Okay, so we're back. Sana ba tayo? So, description, we're done. Okay. Next is, creating message of the day banner. Okay, so, yan. So, ito yung console natin. Okay, so every time na magko-configure tayo sa ating computer, ang ganyan yan. Tapos, punta ka sa yung desktop, then ito terminal. So, terminal ka, ito yung settings mo sa pag nag-download ka ng PuTTY. Okay. Ay, alam ko may PuTTY ako dito, ipakita. Ay, wala na. Kasi kakalinis ko lang ng weekend. Okay, next time. Remind nyo ako. So, ito yung beats per seconds na ating setup. So, data bits is by 8, then parity is none, then stop bits is 1. So, okay mo lang yan. So, ang ginagamit ko ngayon ay PC. So, ito yung sa mismong totoong buhay pag nag-configure tayo ng router. Okay? So, Control Z, exit. Ayan. So, ayan. Humingi siya ng password. Naka-console kasi. Console. Okay. Enable plus and then nasa PC tayo ha, nagko-configure. Now, I wanted to create a banner daw. So, nasa banner na tayo. So, banner, it is also known as message of the day. Ang ibig sabihin nito. Message that you can put any character as long as it is not a character. Used within the body of message. So, MOTD is displayed on all terminals and useful for sending messages that affects MOTD means banner that would display or banner of the day. Wala dito sa note ko. Pero banner of the day yung ibig sabihin yan. So, para makagawa tayo ng banner is dapat nasa global tayo. Then banner. And then, word na banner, MOTD. Marami yan. Okay. MOTD or login. So, MOTD or message of the day. And then, any character yung next. So, followed by any character. Okay. For example, character natin ay at. Okay? And then shift enter ko lang. Enter text message end with the character at. So, meaning after nitong character nito, yun na yung ilalagay mong message mo for your device. And then dapat i-end mo rin ng character na at. Okay? Ibig sabihin ay pwede kong paglaruan to na ganyan. So, ang typical na nilalagay natin dito for our banner of the day or MOTD natin is ito ay to prevent people if they were able to connect to your networks, for example, mga hackers particular. So, ito yung una nilang makikita. So, dapat ang nilalagay natin dito something that would remind them of their actions to follow na bawal. So if they have intentions to get inside the network, okay? So you have to tell them na unauthorized access is punishable by law. Something ganun. Okay? So not authorized person is not allowed on this network. And, okay? So pwedeng para medyo may design, ko. Not authorized, mali pa. Not authorized is not allowed. Mali. Okay. So hayaan niyo na. So not authorized person dapat is not allowed in this network. Mali yung natin, wording natin. So pangalawa is pwede tayo maglagay na it is punishable in Philippine law. Ano na ba? Law. Yan. So, do not enter. Tapos, ulit, gamitin ko. Tapos sabi, end with the character of at. Okay? So, end natin. Yan.
So ngayon, pag mag-i-exit ako, exit, ang unang lalabas, ayun. So yan yung MOTD natin. Okay? So ang MOTD is dinesign siya para for security purposes na in some way. So hindi siya for anything else lang. So simple lang siya pero nagagamit natin siya in reminding people who wanted to get inside our network na any wrongdoing that you have to do, it is punishable by law. Okay, or anything that unlawful is not welcome in this network. So there is actually an incident that happened in California, which is high school students. So they were able to come in sa network nila, and then they were able to connect doon sa network to the point na ang nangyari is they were able to change the grades sa system sa network. Since nakapasok sila sa network, so ang ginawa nitong 2 boys na to, na high school students, pinalitan nila yung grades nila sa and then nahuli sila, and then nagkakasuhan. Then alam niyo ang nangyari is nung nahuli sila, what happened is sa kaso, sila pa ang nanalo, yung 2 boys. Okay? Bakit sila ang nanalo sa kaso? Kasi sa MOTD ng university nakalagay, "Welcome to University of California." Yan yung nakalagay sa MOTD nila. So ang ibig sabihin nun, pag wini-welcome mo, ano ibig sabihin ng wini-welcome mo? Okay, welcome, maligayang pagdating sa aming network. Okay, so wini-welcome yung tao na pumasok sa network niya, di ba? So the point here is you have to be careful on the words that you have to use on your MOTD kasi that would actually reflect to the entire design of your network infrastructure. So use proper MOTD. Next, so balik ako sa configuration terminal ko. So yun yung MOTD natin ha, so dapat may ganyan. Ayan, banner, MOTD, authorized person only, please enter your username and password, something ganun. So what else? Okay, IP host this one. Okay, IP host 172.16.1.3. So what it does, okay, anong nagagawa niya is pwede tayong kahit mamaya na lang yan siguro. Pero gawin na natin sige. Next is may isa pa tayong password na gagawin. Ang next nating password is virtual or telnet. So, line, gagawin ko line BTY kasi itong next natin gagana lang to pag nagte-telnet tayo. Okay? Ibig sabihin kasi nito, assign hostname and IP address to this assignment. You can use this hostname rather than IP address when trying to telnet or ping the address. Okay? Or ping na lang muna. So, IP host. So, ano nakalagay? IP host. IP host. And then, papangalanan mo yung iyong router. Okay? Wala pa pala pangalan router natin. So, pangalanan muna natin yung router natin. Ano ba yung command? Name ata. Kalimutan ko. Walang practice. Router. Cebu. Pag hindi nyo alam yung command, kalimutan ko. Walang practice. So question mark. Ayun hostname. Hostname pala. So nakakatawa. So hostname, papalitan natin yung name yung router natin. Okay, hostname tapos papangalanan ko tong Manila. Okay yan, si router Manila. Kasi hindi naman pwede na ito si router, tapos ito router din to, router din. So ngayon, pag gusto kong i-connect to, gusto ko i-check kung may connection to. So sinong router? So maganda na mayroong pangalan, Manila. Ayan, Manila tayo. Tapos, pag nagpiping tayo from here, for example, sa PC na to. So gagamit tayo ng command prompt. Okay. So ping 192.168
Ano bang IP dyan? Dot 0.30 33 first usable. 33. Tingnan natin. Ayun. So 'di ba gumagana. Okay? Pero tulad ko, ano nga ako get back ako dun sa notes ko. Wala ano bang IP yun? 30 to 33. Okay, so saka ako nag-ping ng 33. So ang ping na command is ginagamit natin to check if there's a proper connection or proper channel to our network. Ping, paki-ping, paki-check. Magagamit yung troubleshooting madalas. Pa-check kung merong connection, ipiping natin. So the point here of this discussion, itong next is instead na i-memorize mo nung IP address, lalo na siguro pag meron kang 100 na network sa iyong opisina, hindi mo naman kaya i-memorize yung IP, di ba? So lalo pag nagmakakadali ka. So memorize mo lang siguro yung router sa yung router number 5 or kaya router sa Manila or router sa Cebu or router sa Quiapo. So ganun. So instead of pinging the IP address, you could just have ping the name of of your host. So in this aspect, you have to identify muna or you have to ipapakilala mo muna sa kanya kung anong host niya. So yun yung ibig sabihin niyan. IP host. Check muna natin dito ulit kasi pag nag-ping ako, ping Manila, hindi yan gagana. Yan o. Ping request could not find host Manila. Hindi niya kilala, di ba? So ngayon, papakilala natin. IP host, tapos pangalan. So yung pangalan natin is Manila. Anong IP address ni Manila? 192.168.0.33. Yun. Okay? So next niyan is pag nag-ping na tayo dito, ulitin natin to, ping, up arrow key, ping Manila. Oops, ayaw pa rin. Bakit? Okay. Gets ko na. IP host Manila. Okay. So, ping natin muna sarili natin. So, do ping. Dito tayo mag-ping. Ito spelling pa. Control Shift. Control Shift 6. Pag translating kayo, Control Shift 6 lang para mawala. Okay. So, memorize ko pa. Do ping yung IP muna 192.168.0.33. Yan, so success, di ba? So do ping ulit tayo. Success, 100%. So gumana na yung hosting natin. So 100% and then 100% din. Perfect. So yan yung power ni Manila. Pero nagagamit din natin yan pag sakaling mag-telnet tayo. Mamaya madidiscuss natin yan. So punta muna tayo sa no IP domain lookup. Okay, ito. So inisa-isay natin, huwag tayong mag-skip. Okay? No IP domain lookup. So ang ibig sabihin ng no IP domain lookup, tingnan mo itong nangyari sa atin dito. Ito, di ba? So nilook up niya yung ating word na mali. Nagkamali tayo. So ilo-look up natin. So hinahanap niya sa dictionary niya nung ibig sabihin niyan. So para for example, nag-type ako dito, nagkamali ako, bricks. Invalid input. So do ping bricks. Tingnan mo, nagta-translate siya, di ba? So gusto natin ma-avoid niya kasi ang tagal nito nagpapatagal eh. Although may shortcut sa keyboard, Control Shift 6, mawawala siya. Pero pwede natin i-turn it off. So ito yung pag-turn na off niya. Itong command na to. So ibig sabihin, no IP domain. Yan. Enter. Okay. Tapos ngayon, pag nagkamali ka ulit, do ping Brixie, hindi na siya nagtatranslate. Okay. So tinurn off natin yung pag-look up niya ng pagta-translate nitong not recognizable na command. Hindi niya pinipilit sarili niya na hanapin ano ba ibig sabihin nito. Something ganun. So save lang natin. Going back. So line console. Tapos na tayo sa line console. Okay na tayo dito.
Next is show interface. Ayun, show interface. Copy running config. Dito na tayo sa copy running config. Ayan. So, ang ibig sabihin ng copy running config is, syempre, pag ito ay pinatay mo, saan pa yun? Ito, pag pinatay mo yun, lahat ng ginawa nating commands, mawawala. Diba? Mawawala. Ayoko naman ulitin lahat yun. Ang dami na natin ginawa. So, ang gusto ko, yung mga commands na ginawa natin is makopy sa RAM. Para every time na nagbubukas yung router, nasa-save siya. Okay? So, yan yung ibig sabihin yan. So, now is exit ako and copy running config, startup config. Destination file, kahit huwag nyo lang lagyan yung destination. So, enter nyo lang. So, okay. Na-save yan. So, ngayon, pag pinatay nyo, patayin natin. Shoot. On, off. Re-reboot siya, di ba? Fast forward ko lang yan. Re-reboot siya. Or, ang word nun, pwede reboot. Ayan, nandyan pa rin yung command natin. Hindi mawawala. Kasi nakasave na. Yung power niya. Enable, plus. So, maglagay lang tayo dito ng notes para hindi natin makalimutan. Lalo na siguro pag nag-activity kayo, di ba? Console, password is console, and user mode is global password is hindi natin makalimutan. Kasi ang hirap pag nakalimutan yung password, uulit ka, di mo mabuksan. Okay? So, ayan. So, okay na tayo sa copy run. How about tong copy running config TFTP? So, sinisave ang configuration sa isang TFTP file. Ibig sabihin ng TFTP file, kung ito ay isang server, sa services nito, meron siyang TFTP. Okay? I-turn on mo lang to. Turn on mo lang yan. Tapos, dapat alam mo lang kung anong address nito. Okay? So, sa IP address nito, so, normally kung sa HTTP, turn on mo siya, tapos DNS, turn on mo siya, on mo lang to. Okay, tapos, saka na lang yan. TFTP muna tayo. Alam ko pwede ito eh. Ano bang IP address nito? Ayan, 192.168.62. Okay, yan yung IP address niya. So, kung DNS niya, ganun din yung DNS IP address niya. So, ito din DNS niya. Ayan. So, 62. So, dyan ko isi-save. So, tingnan nyo muna dito sa TFTP ulit na wala siyang backup. So, kumbaga dito natin ilalagay yung backup natin sa server. So, i-remote mo siya kumbaga. So, ang command is copy running config at TFTP. TFTP tapos saves the running configuration. So, ano next? Ilalagay niya kung anong address. Address file name. So, ang address natin is, paste natin yan, 192.168.0.62. So, destination file name, lalagyan mo ng file name, Manila config. Maganda lagyan yun ng date kung kailan yun na date na 10_19. Yun, na-save. So, copy 3 seconds, 439 bytes. So, punta ka sa server mo, and then sa server mo, punta ka TFTP. Ayun o. Diba? Galing. Ayan. So, na-backup natin yung ating configuration sa ating router sa isang TFTP file. So, as long as meron na siyang IP address, connected na siya, so madali na lang yun. Okay. So, kaya niya na yun.
Next. Ito naman, erase, be careful sa ito kasi ibig sabihin, lahat ng configuration natin sa NVRAM na sinave natin kanina ay buburahin niya. Normally parang isipin mo na lang yan nag-reformat ka. Ni-reformat mo. So delete the startup configuration file for your NVRAM or sa RAM mo. So kumbaga yung startup config file niya ay binura mo. So careful sa ganyang command. So next is you have show commands. So you have show interface serial 00. So pwede dito show interface so gig 00. Yan. Ito yung laman ng ating gigabit 00. So ang IP address niya is 192.168.32.33. So if you wanted to troubleshoot this particular IP, interface ito, ano nangyari? Bakit hindi nakakapasok yung connection? Bakit hindi napupunta yung server? So malamang ito yung connection sa server, si gigabit 00. So dito mo maintindihan, 100 Mbps naman, naka full duplex naman, medyo medyo sa ngayon hindi nyo pa maintindihan to kasi ang complex pa para siguro sa inyo. So yung runs, yung giants, yung mga yan, so multicast, frame, yung mga losses, dito mo makikita lahat errors kung mayroong errors nakikita. So parang pag master mo na tong Cisco, maintindihan mo rin to. Okay? But the point here is pag nag-troubleshooting ka, itong mga show commands is very powerful. Okay? Show IP interface brief. Okay? Yan, favorite ko rin to Show IP interface brief. Ito naman, makikita mo kung ano yung mga connected or ano yung may mga connection na interfaces. So tingnan mo. So gigabit 00 dito, ito yung IP niya. Okay, naka-up yung status, meaning may connection. Ito naman kay gigabit 01, meron siyang 01, naka-up din siya. So gigabit 02, naka-down. So meaning, itong mga unassigned dito, naka-down. So ito pa yung mga pula. Okay? So pwede kasi, for example, yan, config T. Punta tayo kay interface serial SE030. Okay? And then lagay mo no shutdown. Tapos do show IP interface ka. Do show IP interface. Okay. Tingnan mo nangyari sa serial. 'Di ba? Ano nangyari? 30 ba yung inap ko? 3 configuration, no shutdown, 030. 3030 nga. Change state to done. Okay. Bakit nag-down pa rin? Hindi kasi yan mag-up kasi yung kabila down din dito. Yung kabila niya. Okay. Ano ba to kabila niya? Serial 30 din. I-up natin para makita natin. Okay. So, punta tayo dito. Enable, configure terminal, interface SE030, no, green na siya, di ba? So, ngayon, balik tayo dito. So, do show IP interface brief. Ayun, kaya lang naka-up siya, pero walang IP na assigned. Ayun. So, we have to understand na, naka-up nga siya, buhay yung port, buhay yung port o naka-green, pero walang IP. Wala pa rin gagana dyan na network. Kasi up lang Kumbaga naka-on lang yung switch, naka-on lang yung router mo pero wala kang internet. Diba? So, possible yun. So may wifi ka nga, may router ka pero wala kang internet kasi wala kang IP. So yan yung nangyayari dyan. So naka-up naman So ngayon, anong nangyayari? Ay walang IP. So walang IP na pumapasok. So meaning wala rin talagang connection. Yan yung ibig sabihin yan. Okay? So next is show flash. Kanina ginawa natin yan. Show version. Saka na lang itong show ARP at saka show protocol. Ito show starting config. Ito yung ginawa ko kanina. Okay, kahit dito ka sa labas pwede. Show IP. Show startup config. Or show running config. Show run.
Do show runs pala. Do show run config. Ayan. So lahat to ng commands sa router makikita mo dyan. What else? Ayan, pag nasa, ito yung ginawa ko kasi nasa loob ako ng global eh. Pag nasa labas ng global, pwede show lang. Okay, di ka na kailangan ng do. Kasi sa privilege mode ka lang pwede gumamit ng show na mga keyword. Question so far? Ano? Question? Relay. Okay. Time na tayo. So ngayon ay gagawin nyo ito kung saan tayo natapos ha. So gagawin nyo lahat, i-assign na nyo lahat ng mga IP address. Okay? So pagganahin nyo, hindi muna kahit gagana. Okay, next activity na natin yun. Basta lagyan nyo ng ito lahat. So password, MOTD, lalagyan nyo ang pangalan, okay, pangalanan nyo yung lahat ng routers, and mag-set kayo ng console, yung telnet. Sige, last topic natin, telnet. Okay? Lagyan nyo lahat ng IP address kasi pag natapos yung lahat yan, saka tayo magpupunta sa static, i-connect na natin sila together. So, meaning lalagyan nyo lahat ng IP address dito. Okay? So, last na is interface telnet tayo. So, ang telnet is ginagamit yan sa line BTY. BTY dapat, ibig sabihin nito virtual line. Okay? Virtual line, so line BTY 0 to 4 for example. Pwede rin naman 0. Again, anong sabi ko kanina pag sinabing 0, that would be the total number of users that you are allowing to connect to that specific interface or network or router, router. So, meaning ang BTY is ginagamit natin yan sa telnet. Ibig sabihin ng telnet, nandito ako ngayon sa Sampaloc, pag gusto kong i-remote yung router nyo dyan sa bahay, dapat nakakonfigure yung telnet. Ibig sabihin nakakonfigure yung pagre-remote. Kasi kahit marunong ako mag-remote pero hindi naman naka-enable yung pagre-remote dyan sa router nyo sa bahay, so hindi ko mare-remote yun. Okay? So dapat na-enable. So enabling a telnet connection, so ang command na gagamitin natin is line 0 to, for example, 4. 0 to 4. Ang ibig sabihin nito yung 0 to 4 is we are allowing a maximum number of 5 people that is allowed to connect to the router simultaneously. Okay? Meaning, 5 sila sabay-sabay sila pwede sabay-sabay sila pwede mag-network sa ating router. So 5 sila lahat. So pag 0 to 4. Okay? So last 10 minutes. So enter ko lang and then lagay ka password. So password natin sa telnet is telnet na lang din ulit. So then ilaaw mo lang yung login and exit mo lang. So meaning tinitelnet mo yan yung router na yan. So pag nandito ka sa router na to, so meaning pwede mo puntahan tong router na to via telnet. So ang keyword natin kahit nandito ka, tulad ng ginawa natin kanina sa command line, yan. Ang keyword natin dito is, di ba nag-ping tayo, ping Manila. Okay? So, pwede natin gawin is telnet. Yan. Pwede tayong mag-telnet dito. Telnet 192.168. So, mo muna. Ping 192.168.0.30. Now, from that, pwede ka mag-telnet. Telnet 192.168.0.30. Yun, di ba? Humingi siya ng password. So, meaning, i-remote mo. Nasa server ako, wala ako sa router. So, pasok ako doon. So, telnet, password. Yun. Nasa Manila na ako. Enable. Yeah. Perfect. So, ganun mag-telnet. So, you just need to enable it for you to be able to do telnetting. So, hanggang dyan muna, baka mabaliw kayo lahat sa sobrang dami, okay? Para ma-practice nyo yung ginawa natin for today. Do you have question and clarification?
Medyo sunog na yung utak, sir. Ah? Ano ba? Sunog na yung utak po. Sundan nyo lang yung PDF file. Okay? So, hindi kayo mawawala. So, ito yan, gagawin nyo yan. So, i-apply nyo lahat, pati sa kabilang router. So, dapat ang goal natin, next week matapos na natin yan, mapagana natin lahat yan. Kasi, yan yung gagamitin natin sa inyong exam. Malapit na exam. Diba? So, actually yung exam natin, so, kahit open notes, pero dapat alam kung anong gagawin kasi logic din siya. It's may computation, di ba? So, pakisagutan po ng ating, may question dito sa subnetting. Ito. May question dito yung, may subnetting dito yung chapter 1 at saka chapter 2. Sagutan nyo, nakalimutan ko sabihin nung nakaraan, pero sa Thursday, sagutan nyo yun na practice kumbaga. Tapos, ito naman sa packet tracer. So, para ma-practice kayo. Gawa kayo ng networks nyo. Okay? So, magpakita naman kayo. Last na, turn on naman kayo ng videos nyo. Camera nyo. Cellphone gamit ko pang internet, sir eh. Nasa PC po ako enter. Okay. Ako po din, sir, sa PC din to. Walang camera. Okay. Sige, a-upload ko na lang din to para ma-review ninyo, ha? Yung ulit, yung recording. So, stop recording. Opo, sir. Thank you po, Bye! sir. Goodbye! Bye, sir. Thank you for coming today. Have a nice week. Okay. Goodbye.